Sa liblib na baryo ng San Ramon, sa paanan ng bundok na laging tinatabingan ng hamog tuwing umaga, may isang maliit na bahay kubo na halos gumuho na sa katandaan. Doon nakatira si Celia, isang dalagitang 15 taong gulang na bulag ang kaliwang mata. Sa murang edad, nakasanayan na niyang makibaka sa kahirapan. Ang ina niya, si Aling Rosa, ay may sakit sa baga at ang ama naman ay matagal nang sumakabilang buhay dahil sa pagkahulog sa punong niyog. Walang iba silang pinagkukunan ng pagkain kundi ang saging na saba mula sa likod bahay at ang sapal ng niyog na tinitira na lamang matapos pigaan ng kanilang kapitbahay. Madalas, ang tanghalian nila ay nilagang saging na isinausaw sa asin at ang hapunan ay sapal ng niyog na hinaluan ng kaunting asukal na hingi pa kay Aling Dalisay, ang kapitbahay na may maliit na tindahan. Sa kabila ng lahat, mabait at matiisin si Celia. Madalas siyang nagdarasal sa lumang santo na iniwan ng kanyang ama, humihiling ng kagalingan ng kanyang mata at ng kaunting biyaya upang makaraos sa gutom. Diyos ko, bulong niya minsan habang pinipisil ang lumang rosaryo. Kahit po kaunting pag-asa lang po sana para sa nanay ko. Isang gabi, habang malakas ang ulan at humahampas ang hangin, kumalabog ang bubong ng kanilang bahay. Nagising si Celia at agad na pinigilan ang pagtagas ng tubig sa loob. Ngunit habang nakayuko siya sa may silong, napansin niyang may mahina at kumikislap na ilaw na tila lumalabas mula sa ilalim ng bahay. Akala niya ay kidlat, ngunit nang tumagal, parang may liwanag na kulay ginto na naglalaro sa mga damo. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na nakamasid sa iisang mata. At doon, sa ilalim na sahig na yari sa kawayan, ay nakita niya ang isang maliit na nilalang na kasing laki ng bote ng suka. May suot na berdeng baro at may mahabang puting balbas. Ito ay isang duwende, mabait ang muka at kumikislap ang mga mata sa ilalim ng dilim. "Huwag kang matakot, iha," mahinahong sabi ng duwende. "Ako si Luntian, ang tagapagbantay ng kagubatan. Matagal na kitang pinagmamasdan." Hindi makapaniwala si Celia. Akala niya ay panaginip lamang iyon. Ngunit nang marinig niya ang malumanay na tinig nito, parang nawala ang kanyang kaba. Bakit? Bakit po kayo nandito sa silong namin?" tanong niya habang nanginginig sa lamig. Ngumiti ang duwende. "Naririnig ko ang iyong mga dasal gabi-gabi. Ang iyak mo, ang mga panalangin mo para sa iyong ina, at ang iyong mga sakit na itinatago mo sa iyong puso. Dumating ako upang tulungan ka." Dahan-dahang lumapit si Luntian at mula sa kanyang maliit na palad ay lumitaw ang isang maliit na butil ng liwanag, kasing liit ng perlas. "Ito ay mutya ng kagalingan," wika niya. "Ilapat mo ito sa iyong kaliwang mata tuwing gabi bago ka matulog. Sa ikapitong gabi, makikita mong muli ang buong mundo." Napaluha si Celia. "Totoo po ba yan? Hindi po ba kayo nananaginip lang ako?" Ngumiti si Luntian at tinapik ang kanyang kamay. Hindi lahat ng himala ay kailangang makita agad. Minsan, kailangan lang maniwala. Mula ng gabing iyon, gabi-gabing isinasagawa ni Celia ang utos ng duwende. Pinipikit niya ang mata, dinadasalan ng mutya at taimtim na humihiling ng paggaling. Sa bawat gabi, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang mata patungo sa kanyang puso. At sa ikapitong gabi, habang bumabangon siya upang maghanda ng agahan para sa kanyang ina, napansin niyang may liwanag na sumisilip sa kaliwa niyang paningin. Unti-unti, nagliliwanag ang paligid, ang mga dahon, ang silong, ang sinag ng araw sa pader ng bahay. "Nanay!" sigaw ni Celia habang umiiyak. "Nakikita ko na po. Nakikita ko na ulit." Yakap-yakap nila ang isa't isa. Sa labas ng bahay, sa lilim ng niyog, nandoon si Luntian na nakangiti.
bago unti-unting naglaho na parang alon ng hangin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang himala. Dahil sa mga susunod na araw, magsisimula ang pagbabago ng kapalaran ni Celia at ni Aling Rosa. Isang pagbabagong magdadala sa kanila mula sa kahirapan tungo sa kasaganaan dahil sa mabuting duwende sa silong ng kubo. Mula nang muling makakita si Celia sa kaliwang mata, para bang nagkaroon ng ibang kulay ang paligid. Ang dating kupas na banig sa sahig ay tila mas matingkad, ang liwanag ng umaga ay mas mainit sa balat at ang mga dahon ng saging sa bakuran ay kumakaway na parang may dalang pangako. Sa unang gabing muli niyang nasilayan ang buong mundo, hindi siya nakatulog kaagad. Pinagmamasdan niya ang maaliwalas na mukha ni Aling Rosa na payapa ang paghinga at paulit-ulit na bumulong ng pasasalamat. Kinabukasan, maagang bumangon si Celia upang maglinis ng paligid. Kumuha siya ng walis tingting at sinimulang itaboy ang mga tuyong dahon sa palibot ng bahay kubo. Habang nagwawalis, may napansin siyang kirot sa dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala ng kanilang kahirapan. Ang mga gabing saging at sapal ng niyog lang ang pagkain. Ang araw-araw na pag-aalala kung saan kukuha ng pantapal sa ubo ng ina. Subalit sumabay sa alaala ang bagong pag-asa. "Anak," tawag ni Aling Rosa sa bayubo. "Magpahinga ka muna. Huwag mong sagarin ang katawan mo." "Konti na lang po, Nay," nakangiting tugon ni Celia. "Gusto ko pong maging maganda ang paligid natin sa pagdating ng biyaya." Napalingon si Aling Rosa. "Biyaya?" Ngumiti si Celia at tumingin sa silong. "Nararamdaman ko po, Nay. Hindi magtatagal, may darating pa." Parang tugon sa kanyang mga salita. May marahang simoy na nagdaan at mula sa anino ng silong ay sumilip ang munting anyo, si Duwendeng Luntian. Nakasukbit sa kanyang balikat ang isang supot na yari sa hinabing dahon, kumikintab ang gilid na tila tinapalan ng sinag ng araw. "Iha," mahina ngunit malinaw ang boses ni Luntian, "ang unang himala ay ang paggaling mo. Ang ikalaway pagbangon ng inyong tahanan, hindi lamang sa bubong at dingding, kundi sa kabuhayan." Nagmano si Celia, hindi man karaniwan ang pagmamano sa duwende, kusa itong itinaas ang kanyang munting kamay na parang katuwaang tinanggap ang galang. "Maraming salamat po. Ano po ang dapat kong gawin?" Mula sa supot, dahan-dahang inilabas ni Luntian ang 3 bagay. 3 butil ng binhi na parang gintong tuldok. 1 piraso ng tuyong ugat na amoy lupa at ulan. 1 pirasong batong makinis na kulay esmeralda. "Ito ang mga panulukang biyaya," wika ni Luntian. "Ang mga binhi ay itatanim mo sa lugar na laging dinaraanan ng araw at hangin. 1 butil sa lilim ng saging, 1 sa pahangin ng niyugan, at 1 kung saan dinilig ng luha ang lupa. Ang ugat ay paiinitin mo sa maliit na apoy, saka pakukuluan at ipaiinom mo sa iyong ina tuwing gabi, 7 gabi. Ang batong ito, ilagay mo sa ilalim ng haligi ng kubo. Siya ang magiging bantay ng inyong tahanan." Tinitigan ni Celia ang mga binhi. "Ano po ang tutubong halaman?" "Hindi mahalaga ang pangalan," sagot ni Luntian, nakangising parang may lihim. "Ang mahalaga, aalagaan mo ito. At tandaan mo ang 3 kautusan. Una, huwag mag-aksaya. Pangalawa, magbahagi sa nangangailangan. Panghuli, huwag magdikta sa biyaya. Ang katas nito'y dapat dumaloy sa marami." Tumango si Celia at nakaramdam ng kakaibang lamig sa palad nang hawakan ang batong esmeralda. Parang huminga ang buong bahay kubo. Umingit ang kawayan, umindayog ang bubong at sumayaw ang sinag sa sahig. Napakurap si Aling Rosa sa loob. Nailing at tumawa ng bahagya, wari na bawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Kinahapunan, nagtungo si Celia sa bakuran. Unang binhi,
Itinanim niya sa paanan ng punong saging kung saan madalas silang tumambay ng ama noong nabubuhay pa. Para sa alaala mo, tatay, bulong niya. Ikalawang binhi. Isinuksok sa pagitan ng dalawang niyog na laging hinahampas ng hangin mula sa dalampasigan sa di kalayuan. Ikatlo, hinukay niya ang lupang nadiligan ng kanyang luha sa gabing unang napansin ang liwanag sa silong. Doon niya maingat na ibinaon ang huling butil. Kinagabihan, sinunod niya ang payo ni Luntian. Ininit ang tuyong ugat sa maliit na apoy, inamoy ang usok na parang halimuyak ng bagong pitas na damo at saka ibinabad sa kumukulong tubig. Ipinainom niya iyon kay Aling Rosa. Mapait ang unang lagok, pero nangalahati ang tasa ay parang lumuwag ang paghinga ng ina. Parang humihimig ang dibdib ko, anak, sambit ni Aling Rosa. Mas magaan. Salamat sa Diyos, tugon ni Celia. Umiinom po tayo nito, 7 gabi. Sa sumunod na mga araw, naging abalang-abala si Celia. Tuwing umaga, dinidiligan niya ang mga binhi gamit ang tubig ulan na tinipon niya sa lumang palanggana. Kahit wala silang sapat na bigas, sinikap niyang gawing makabuluhan ang sapal ng niyog. Hinahalo niya ito sa dinurog na saging at kaunting asukal upang gumawa ng maliliit na bilog na tinatawag niyang butil-butil na halaya. Ipinapatuyo sa bilao at ibinebenta sa labasan ng eskwela kapalit ng ilang barya. Si Aling Dalisay na may tindahan ang unang bumili at kumalat sa baryo ang balita. Masarap daw ang tininda ni Celia, mura na, nakakabusog pa. Isang hapon, dumating sa kubo ang kapitana ng baryo, si Kapitana Minda, kasama si Mang Teryo, ang tagapagayos ng mga patubig. Narinig namin na gumagaling na ang mata mo, iha, wika ng kapitana. At mabenta ang iyong mga bilog na halaya. Kung gusto mo, bibigyan ka namin ng pwesto sa lingguhang talipapa. Libre muna ang upa sa unang 2 Sabado. Naluha si Celia. Maraming salamat po, Kapitana. Malaking tulong po ito. Narito rin ako, sabat ni Mang Teryo, dahil may bukal sa paanan ng burol na natabunan ng mga damo. Kung maalis yon, pwede kang magigib ng malinis na tubig para sa tanim mo. Nang gabing iyon, muling lumitaw si Luntian sa silong. Nakapatong ang munting paa sa batong Esmeralda. Kita mo, iha? Kapag ang biyaya ay inalagaan, umaakit ito ng iba pang kamay na tumutulong. Ngumiti si Celia. Pero paano kung may maiinggit? Paano kung may magsamantala? Darating at darating ang kanyang pagsubok, sagot ng duwende. Diyan mo gagamitin ang pangatlong kautusan. Huwag mong tataliin ang biyaya sa isang tao lang. Ipaagos mo ito sa komunidad at kusang mawawalan ng saysay ang pagkamakasarili. Kinabukasan, nagtungo si Celia sa paanan ng burol, dala ang itak na hiniram sa kapitbahay. Sinamahan siya ni Mang Teryo at 2 pang binatang barangay tanod. Matagal ang paghawan ng mga damo, makati, matinik at may ahas pang umatras sa lungga. Nang sa wakas ay nakalapit sila sa kinatatamnan ng bukal, biglang sumingaw ang malamig na hangin at umalingasaw ang amoy na parang pinaghalong yelo at sariwang dahon. Pumatak ang unang tulo ng tubig mula sa bitak ng bato. Unay patak, ikalaway tuloy-tuloy hanggang sa naging manipis na agos. May tubig nga, sigaw ni Mang Teryo. Napakalinis parang kristal. Nagdala si Celia ng 2 timba at sa unang pagdilig niya sa tanim sa lilim ng saging, napansin niyang parang lumalaki ang dahon sa bawat ambon. Sa niyugan naman, nagkaroon ng maliit na usbong na kulay berdet ginto. At sa lupang dinilig ng luha, may tumubong halamang may bulaklak na puti na tila bituin sa gabi. Hindi niya malaman kung anong halaman iyon, pero kumalma ang puso niya. Alam niyang nasa tamang landas siya. Dumating ang unang Sabado sa talipapa. Naglatag si Celia ng bilao, maayos na bilog-bilog ang butil-butil na halaya, sinamahan ng nilagang saging at latik na niluto niya mula sa kaunting katas ng niyog.
Dumagsa ang tao, mga estudyante, magsasaka, tindera, at mabilis maubos ang paninda. Nagulat si Celia nang mabilang ang kita, sapat para makabili ng bigas, asukal, asin at kaunting gatas para sa ina. Pag-uwi niya, umiiyak sa tuwa si Aling Rosa. "Anak, ito na ba ang sinasabi mong biyaya?" "Simula pa lang po ito, Nay," sagot ni Celia, sabay abot ng maligamgam na tsaa mula sa pinaglagaan ng ugat. "Lalago pa po ito. Ngunit kung saan may ningning, nariyan ang anino. Sa dulo ng talipapa, kanina pa pala nakamasid si Goryo, isang usurero at kilalang sakim sa baryo." Nabalitaan niya ang bilis ng pag-asenso ng benta ni Celia at pasupasong tanim na tila laging sariwa. Kinabukasan, tumungo siya sa kubo, may dalang maamong ngiti na hindi abot ang mata. "Magandang araw," bati ni Goryo. "Balita ko, masarap daw ang paninda mo, gusto kitang pondohan. Bibigyan kita ng puhunan. Kung hindi mo kayang bayaran sa takdang araw, lupa ninyo ang magiging taniman ko." Kinabahan si Celia, ngunit naalaala ang utos ni Luntian. Huwag magdikta sa biyaya. Huminga siya ng malalim. "Maraming salamat po sa alok, pero hindi ko po kailangan ng pautang na may katapat na lupa. Mas gugustuhin ko pong dahan-dahan sa kaya ng aking palad." Nangingitim ang gilagid ni Goryo sa napipigilang inis pero ngumisi ito. "Sige, pero huwag kang hihingi ng tulong sa akin kapag nagipit ka, iha." Tumalikod siya at sa pag-alis niya ay parang nagdilim ang hangin sa kanyang nilakaran. Kinagabihan, muli na namang lumitaw si Luntian. "Tama ang pasya mo, Celia. Ang biyaya ay hindi isinasangla, pero natatakot po ako," amin ni Celia. "Baka may gawin siyang masama." "Hindi mo siya lalabanan sa galit," sabi ng duwende, "kundi sa pagdaloy. Simulan mo nang magbahagi. Hanapin mo ang 2 pamilyang mas salat pa sa inyo at bigyan mo sila ng binhi ng kabuhayan mula sa iyong ginagawa." Kinabukasan, kumatok si Celia sa bahay ni Lola Maring, isang biyudang sugarol na bumalik sa tuwid na landas, at kay Tomas, isang batang ulila na inaalagaan ng kanyang tiyang si Minda. Ibinahagi niya ang sikreto ng butil-butil na halaya, ang tamang timpla ng latik at tigisan na paso ng lupa mula sa tanim niyang may puting bulaklak. "Alagaan niyo po, ha?" sabi niya. "Huwag mag-aksaya at huwag sarili lang ang iniisip." Sa ika-7 gabi ng pag-inom ni Aling Rosa ng pinaglagaan ng ugat, nagising si Celia sa tunog ng inuulit-ulit na huni ng kuliglig. Tumayo siya, tinignan ang ina, at napansin niyang mas rosas na ang pisngi at hindi na humahabol ang paghinga. Dahan-dahan, minulat ni Aling Rosa ang mata. "Anak, parang kayagaan ng dibdib ko. Parang kayang-kaya ko nang tumulong sa iyo sa talipapa." Nagyakap silang mag-ina at sa likod nila ay marahang pumintig ang bato sa ilalim ng haligi. Animoy tumugo ng kubo sa kanilang tuwa. Sumapit ang ikalawang Sabado. Ngayon, hindi lamang butil-butil na halaya ang paninda ni Celia. May dagdag na pinipig na niyog na malutong at piniritong hiwa ng saging na may latik na mahamog sa tamis. Nagtayo ng maliit na tolda si Mang Teryo at ang kapitan ay nagbigay ng karatula kay Celia, biyayang gawa sa sipag at dangal. Muling dumagsa ang tao, ngunit higit sa lahat, naroon si Lola Maring at si Tomas na ngayon ay may sarili ng maliit na bilao sa tabing pwesto, nagtitinda ng bersyon nila. Nagngitian sila ni Celia at nagabutan ng tingi-tinging sukli at payong sa isa't isa kapag umuulan. Sa malayo, muling nakatingin si Goryo, ngunit ngayong araw, kahit may aninong bumabalot sa kanyang mukha, tila nahahati ang kanyang atensyon, sapagkat ang mga suki ay hindi lamang sa iisang pwesto dumadapo. Umiikot ang biyaya at lumalago sa mga kamay na natutong magbahagi. Pag-uwi ni Celia, nadatnan niya ang 3 tanim. Ang salilim ng saging ay nagkaroon ng maliit na bunga na tila pinya ngunit mas pino. Ang nasa niyugan ay may usbong parang busol.
At ang sa lupang dinilig ng luha ay may pamumulaklak na mas marami pa, para bang mga bituin na bumagsak sa lupa. Hinaplos niya ang mga dahon at naramdaman ang tibok na hindi sa puso niya galing, kundi sa puso ng lupa. Ito na, bulong niya. Ito na ang pagsibol ng panulukang biyaya. At mula sa silong, sa pagitan ng liwanag at anino, sumulpot ang maliit na ngiti ni Luntian. Masaya, panatag, at tila nangaanyayang maghanda si Celia sa susunod na hakbang. Ang pagharap sa unos na darating kapag may naninibugho sa liwanag na hindi nila maintindihan. Lumipas ang mga araw na tila pinagpala ng araw at ulan. Ang tanim ni Celia ay patuloy na lumago. Ang mga dahon ay kumikintab sa liwanag ng araw. Ang mga bungay unti-unting bumibigat sa tangkay. Ang bawat umaga, parang musika ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ng niyog. Ang buhay ni Celia at ng kanyang ina ay nagkaroon ng bagong ritmo. May pag-asa, may sigla, at may direksyon. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, sa isang lumang bahay na yari sa semento, naroon si Goryo, ang usurerong naiinggit sa kasikatan ng biyayang gawa sa sipag at dangal. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga kwaderno ng mga pautang, at habang binibilang ang bariyang halos di magkasya sa kamay, ay lumitaw ang ngit-ngit sa kanyang mukha. Isang batang babae lang na halos walang makain noon, bulong niya. Ngayon ay pinupuri ng lahat. Hindi ako papayag. Tinawag niya ang dalawa niyang tauhan, sina Berto at Cardo, mga lalaking walang kabuhayan at sanay sa maruming gawain. Gusto kong tingnan niyong mabuti ang bakuran nila. Hanapin niyo kung anong sikreto ng tanim niyang mabilis lumago. Kung kailangan, alisin niyo. Lumipas ang gabi. Malamig ang hangin at tanging kuliglig ang nagbabantay sa paligid. Sa ilalim ng buwan, dahan-dahang sumingit sina Berto at Cardo sa bakuran ni Celia. Bitbit nila ang mga itak at sako. Ngunit bago pa sila makalapit sa tanim, biglang umihip ang malakas na hangin at ang lupa ay tila bumukas sa harap nila. Pare, naramdaman mo yon? Tanong ni Cardo, nanginginig. Parang may umuungol sa lupa. Mula sa anino ng saging, may lumabas na maliit na liwanag, tila apoy na berde na sumasayaw sa hangin. 1, 2, 3, hanggang sa 10. Umiikot ang mga ito sa paligid ng mga tanim, at kasabay ng mga bulong ng hangin ay narinig nila ang isang matining na tinig. Ang sinumang may masamang balak sa lupa ng mabuti, lulunurin ng sariling takot. Napasigaw si Berto. Tara na, Cardo, hindi ito normal. Tumakbo sila palayo, iniwan ang mga itak at ang sako. Pagkarating nila kay Goryo, putlang-putla ang kanilang mga mukha. Anong nangyari? Galit na tanong ng usurero. May mga ilaw po at boses. Parang espiritu, Goryo. Hindi to tao. Mga duwag, singhal ni Goryo. Babalikan ko yan sa sarili kong paraan. Kinabukasan, nagising si Celia sa liwanag ng araw na tumatagos sa dingding. Lumabas siya, dala ang timba upang diligan ang mga tanim. Laking gulat niya nang makita ang mga itak at sako na iniwan sa lupa. Kumikintab pa ito sa hamog, tanda ng kagabi lamang naiwan. Agad siyang lumuhod at hinaplos ang lupa. Salamat po, Luntian, bulong niya. Alam kong binantayan niyo kami. Lumabas si Aling Rosa, nakangiti ngunit halatang kaba. Anak, baka naman mga batang naglalaro lang yan? Hindi po, Nay, sagot ni Celia. Ramdam ko pong may masamang balak, pero hindi po sila nagtagumpay. Sa mismong sandaling iyon, sa ilalim ng kubo, kumikislap ang batong Esmeralda. Parang may dumaloy na berdeng liwanag sa buong silong. At doon, sumulpot si Luntian, nakaupo sa ibabaw ng ugat ng kawayan. Iha, sabi ng duwende, ang unang unos ay hindi laging ulan at kulog. Minsan ito'y tao, ngunit huwag kang matakot. Ang biyayang pinaghirapan ay hindi basta-basta mawawala,
kung ito'y inaalagaan ng puso at hindi ng takot. Ngumiti si Celia. Paano ko po mapoprotektahan ang tanim ko nang hindi nananakit ng iba? Ngumisi si Luntian. May paraan. Gumawa ka ng 3 palayok mula sa lupa ng iyong bakuran. Lagyan mo ng tubig mula sa iyong balon at sa bawat isa'y ilubog ang tig-iisang dahon ng iyong 3 tanim. Ipagdasal mo ito tuwing gabi at magtiwala ka. Ang lupa mismo ang magtatanggol. Sumunod si Celia. Buong araw siyang nag-ipon ng putik, hinulma ito sa 3 palayok at inilagay sa ilalim ng kanilang sahig. Sa gabing iyon, nagdasal siya ng taimtim kasama si Aling Rosa. Sa kalayuan, tila naririnig nila ang mga dahon ng saging na naglalambingan at ang alon ng hangin na parang tinig ng lupa. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang malakas na ulan. Unang bugso ng tag-ulan. Binaha ang ibang bahagi ng baryo at ang ilan sa mga pananim ng mga kapitbahay ay nalanta o tinangay ng tubig. Ngunit laking gulat ng lahat sapagkat ang tanim ni Celia ay lalong gumanda. Ang mga dahon nito ay parang masiglang sumasayaw sa ulan at ang lupa ay hindi nalusaw. Bakit sa kanya hindi tinamaan? Tanong ng ilang kapitbahay. Siguro'y may taglay na agimat ang lupa nila, sabi naman ng iba. Ngunit sa halip na magyabang, binuksan ni Celia ang kanyang bakuran para sa mga kapitbahay. Kung gusto niyo pong magtanim, maaari niyo pong gamitin ang paligid dito. Marami pa pong lugar. Tinulungan niya ang mga ito magtanim at inialok pa ang ilan sa kanyang punla. Ang dating masungit na si Aling Pura ay napangiti pa. Maraming salamat, Iha. Hindi ko akalain, tutulungan mo ako kahit lagi kitang pinagtatawanan dati. Lahat naman po tayo may pagkakataong magbago, sagot ni Celia. Sa sumunod na linggo, ang dating bakuran na tahimik lamang noon ay naging maliliit na taniman ng pag-asa. Dumagsa ang mga ibon at ang mga bata sa baryo ay nagsimulang tumulong. Maging si Kapitana Minda ay humanga. Iha, sabi niya, gagawa tayo ng proyekto. Tatawagin natin itong Hardin ng Liwanag. Ikaw ang mangunguna. Nagulat si Celia. Ako po, Kapitana? Oo, sino pa ba? Ikaw ang inspirasyon ng lahat dito. Ngunit habang lumalaganap ang kabutihan, si Goryo ay lalong nagngingit-ngit. Kung ayaw gumamit ng pera laban sa kanya, gagamit ako ng sumpa, sabi niya sa sarili. May kilala akong mangkukulam sa kabilang baryo. Kinagabihan, dumating si Aling Tarsila, isang matandang mangkukulam na kilala sa mga bulubunduking baryo. May dala siyang bote ng langis at mga buto ng uwak. Kung gusto mong mawala ang swerte ng batang yan, sabi nito, kailangan mo lang ibuhos ito sa hangin sa tapat ng bahay niya, sabay banggitin ang pangalan niya ng 3 beses. Ngunit nang subukan ni Goryo, biglang umihip ang malakas na hangin at ang bote ay nabasag sa kanyang kamay. Ang itim na usok na dapat lumipad patungo sa bahay ni Celia ay bumalik sa kanya. Nagsigawan ang mga kalabaw sa tabi ng kalsada at si Goryo ay tumakbo palayo, hawak ang nasugatang kamay. Mula sa itaas ng sagingan, tila may mga maliit na nilalang na tumatawa. Ang mga alagad ni Luntian, ang mga bantay ng lupa. Kinabukasan, dumating si Kapitana Minda sa bahay ni Celia dala ang balita. Si Goryo raw may sugat na hindi maghilom sa kamay. Lahat ng albularyo ay hindi magamot. Tahimik lang si Celia. Kawawa naman po siya. Baka kailangan niya rin ng tulong. Ngumiti ang kapitana. Ganyan ka pa rin. Mabait, hindi nagtatangi. Sa gabi, nagdasal si Celia para sa kaligtasan ni Goryo. At nang muling lumitaw si Luntian, may kakaibang liwanag sa paligid nito. Ang kabutihan mo, Celia, wika ng duwende. Ang siyang tunay na agimat ng iyong tanim. Huwag mong kalimutan, kapag sinuklian mo ang galit ng kabutihan, lalong titibay ang ugat ng iyong biyaya. Tumango si Celia.
Hindi ko po hahayaan na masira ang kabutihan kahit gaano kahirap. At sa gabing iyon, habang mahimbing silang natutulog ni Aling Rosa, unti-unting namulaklak ang 3 tanim. At ang mga bulaklak ay naglabas ng kakaibang liwanag na kulay ginto na parang 3 maliit na araw sa gitna ng dilim. Ang panulukang biyaya ay tuluyang nagising. Madaling araw pa lamang, ngunit tila may kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid ng bahay kubo ni Celia. Hindi iyon liwanag ng araw, sapagkat malamig pa ang simoy ng umaga at kulay gintong malambot ang ningning na nanggagaling sa bakuran. Sa pagdilat ng kanyang mata, parang may halimuyak ng bagong pitas na bulaklak at matamis na katas ng saging na pumuno sa hangin. Dahan-dahang bumangon si Celia at lumabas ng kubo habang hawak ang maliit na lamparang langis. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay sumunod sa kanya, nakakapit pa sa dingding. "Anak, anong liwanag yan? Parang may apoy sa labas." Ngunit nang lumabas sila, kapwa sila napahinto sa pagkamangha. Sa ilalim ng punong saging, sa gilid ng niyugan, at sa lupang dati na diligan ng luha ni Celia, ngayon ay may 3 halamang namumulaklak ng ginto. Ang bawat bulaklak ay kumikislap at sa ilalim nito ay may mga bunga, maliliit, bilog, at parang perlas na nag-aapoy sa liwanag. "Diyos ko," bulong ni Aling Rosa, napapaluha. "Anak, yan ba ang mga tanim mo?" Tumango si Celia, halos hindi makapaniwala. "Ito po yung 3 binhi na binigay ni Luntian. Tila panahon na para malaman ko kung ano ang bunga nito." Lumapit siya sa unang tanim, ang nasa lilim ng saging. Pinili niyang pitasin ang isang bunga. Mainit ito sa palad, ngunit hindi nakakasunog. Nang ilapit niya ito sa kanyang muka, amoy luya, amoy lupa, amoy buhay. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin at mula sa silong ng bahay ay lumitaw si Duwending Luntian. May bitbit na maliit na tungkod na yari sa kawayan. "Iha," bati niya, "ang iyong mga tanim ay ganap ng gising. Ang unang bunga ay tinatawag na butil ng kagalingan. Ang sinumang makakain nito ay gagaling sa sakit na hindi kayang lunasan ng karaniwang gamot." Nanlaki ang mga mata ni Celia. "Ibig sabihin po, makakatulong ito sa may mga karamdaman?" "Tama," sagot ni Luntian. "Ngunit tandaan mo, ang bunga ay hindi para sa sarili lamang. Ang bawat pagpapala ay may katumbas na tungkulin. Huwag mong ipagbibili sa mataas na halaga. Ibahagi mo ito sa nangangailangan." Tumango si Celia at agad na naisip ang mga may sakit sa baryo, si Mang Ruperto na may rayuma, si Lola Chion na halos hindi na makabangon, at maging ang batang si Peping na may malubhang ubo. "Tutulungan ko po sila," pangako niya. Ngumiti si Luntian. "Maganda, pero tandaan mo, Iha, may mga matang nakatingin. Hindi lahat ay matutuwa sa liwanag na taglay mo, kaya't maging maingat." Kinabukasan, naglakad si Celia bitbit ang maliit na basket na may lamang 3 pirasong bunga ng gintong halaman. Ang unang bahay na pinuntahan niya ay kay Mang Ruperto. "Naku Celia," sabi ng matanda, "wala akong maibabayad sa iyo kung gamot ang dala mo. Kahit piso, wala ako." "Hindi po ninyo kailangang magbayad," ngiti ni Celia. "Ito po ay galing sa halaman na itinanim ko. Tikman niyo po kahit kaunti." Nang nguyain ni Mang Ruperto ang maliit na piraso ng bunga, napahinto siya. Ramdam niyang parang may dumaloy na init sa kanyang mga kaso-kasuhan. Ang matagal na niyang panginginig ay unti-unting nawala. Tumayo siya, walang tungkod, at nakalakad ng tuwid. "Diyos ko, wala na ang sakit ko." Kumalat sa baryo ang balita. Si Celia raw ay may halamang nakagagamot. Sa bawat bahay na kanyang mapuntahan, isang himala ang nagaganap. Si Lola Chion ay nakabangon makalipas ang 3 araw. Ang batang si Peping ay nakahinga ng maluwag matapos tikman ang katas ng bunga. Dumagsa ang mga tao sa kubo ni Celia.
Hindi para maningil, kundi para humingi ng tulong. Ngunit sa bawat paglapit ng mga tao, nananatili siyang mapagpakumbaba. Hindi po ito akin, lagi niyang sinasabi. Ito po ay galing sa kabutihan ng lupa at sa awa ng Diyos. Lahat po ay biyaya. Maging si Kapitana Minda ay bumisita. Celia, sabi niya, nabalitaan kong marami kang natutulungan. Nais kong ipahayag na mula ngayon, ikaw ang magiging tagapangalaga ng Hardin ng Liwanag. Sa tulong mo, gagawa tayo ng taniman dito sa baryo para sa mga halaman na magbibigay buhay. Napaluha si Celia. Maraming salamat po, Kapitana. Gagawin ko po ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, naging masigla at payapa ang baryo. Ang mga dati tamad magtanim ay natutong maglinis ng bakuran. Ang mga bata ay natutong mag-alaga ng halaman at ang mga matanda ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ang Hardin ng Liwanag ay itinayo sa gitna ng baryo, isang maliit na lupain na puno ng mga tanim na nagmula sa mga pinagputulan ni Celia. Ngunit sa kabilang dako, habang lumalago ang kasaganaan, si Goryo ay lalong nalulunod sa galit at inggit. Hindi pa rin gumagaling ang sugat sa kanyang kamay at tuwing maririnig niya ang pangalan ni Celia, tila kumikirot ito. Hindi siya banal, bulong niya sa sarili. May sikreto yan, gumagamit ng duwende o sumpa. Kaya't isang gabi, nagpasya siyang magtungo sa Hardin ng Liwanag. Bitbit ang kutsilyo at lampara. Tahimik niyang pinasok ang taniman. Ngunit sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang maliliit na tinig na tila nagmumula sa mga bulaklak. Ang lupa'y hindi sa sakim, kundi sa marunong magpahalaga. Sinungaling! Sigaw ni Goryo, sabay tinaga ang isang halaman. Ngunit bago pa niya ito magawa, biglang sumabog ang liwanag mula sa lupa. Ang mga ugat ng halaman ay parang humawak sa kanyang mga paa. Hindi! Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Mula sa gitna ng liwanag ay lumitaw si Luntian, nakatayo sa ibabaw ng lupa kasabay ng maliliit na duwende na parang mga alitap-tap. Goryo! Wika ni Luntian. Ilang beses ka nang binigyan ng pagkakataon. Bakit puro kasakiman ang laman ng puso mo? Gusto ko lang ng kayamanan, sigaw ni Goryo. Kung kaya niya, kaya ko rin. Ngumiti si Luntian, ngunit malamig ang kanyang tinig. Ang tunay na kayamanan ay hindi makikita ng pusong bulag sa kabutihan. Sa sandaling iyon, nagdilim ang paligid. Nang magising si Goryo, nasa labas na siya ng Hardin at ang kamay niyang may sugat ay tuluyan ng nangaliskis at nanigas parang bato. Hindi siya namatay. Ngunit hindi na niya magagamit ang kamay na iyon kailanman. Kinabukasan, nalaman ng buong baryo ang nangyari. Ngunit sa halip na ipagdiwang, si Celia ay nagdasal para kay Goryo. Naway matutunan din niyang magbago gaya ng lupa na natutong sumibol muli. Lumapit si Aling Rosa at hinaplos ang buhok ng anak. Anak, kung ang lahat ay kasing bait mo, walang maghihirap. Ngumiti si Celia. Hindi po ako perpekto, Nay. Pero kung kaya kong tumulong, gagawin ko po. Yan po ang itinuro ni Luntian. At sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, bumaba si Duwending Luntian. Mas maliwanag at mas payapa ang muka. Iha, sabi niya. Ang unang bunga ay ginamit mo ng tama. Ang susunod na mga tanim ay magbubunga ng higit pa, kayamanan at kabutihan. Ngunit bago mo makuha ang lahat ng ito, may darating na pagsubok na hindi mo mababawi sa dasal lamang. Kailangan mong pumili sa pagitan ng kasaganaan at kababaang loob. Napatitig si Celia, tila kinabahan. Anong ibig niyong sabihin, Luntian? May darating, sagot ng duwende. 1 taong mag-aalok sa iyo ng daang ginto kapalit ng iyong mga bunga. Kapag tinanggap mo, mawawala ang liwanag ng iyong hardin. Kapag tinanggihan mo, mararanasan mo ang gutom, ngunit ang biyaya ay mananatili sa lupa.
Bago pa man makasagot si Celia, unti-unting naglaho ang duwende, naiwan ang malamlam na liwanag ng buwan. At sa malayo, isang karwaheng itim ang dahan-dahang lumapit sa baryo. Dala ng isang mayamang dayuhan na naghahanap ng halamang ginto na pinag-uusapan ng lahat. Makalipas ang ilang araw, sa gitna ng katahimikan ng baryo ng San Ramon, isang malaking karwaheng kulay itim na may gintong palamuti ang dumating mula sa bayan. Ang mga gulong nito'y kumikintab at bawat ikot ay nagiiwan ng bakas na tila abo ng apoy. Huminto ito sa tapat ng hardin ng liwanag kung saan naroroon si Celia, abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Mula sa karwahe ay bumaba ang isang lalaking banyaga, matangkad, maputi at nakasuot ng mamahaling kasuotan. Sa kanyang mga daliri ay kumikislap ang mga singsing at ang bawat hakbang ay amoy pabango ng banyagang langis. Siya si Don Ricardo Alvarez, isang mangangalakal na kilala sa pag-iipon ng mga bihirang halaman at hiyas mula sa iba't ibang bayan. Ngumiti siya ng matamis kay Celia. "Iha, ikaw ba si Celia? Ikaw raw ang may-ari ng hardin na pinag-uusapan sa buong lalawigan." Bahagyang yumuko si Celia bilang paggalang. "Ako po iyon, Don Ricardo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Tumawa ang lalaki, sabay inalis ang kanyang sombrero. "Hindi mo ako kailangang paglingkuran, iha. Ako ang naparito upang mag-alok ng biyaya sa iyo. Nabalitaan kong ang mga halaman mo ay nagbubunga ng ginto at nakakagaling ng mga sakit. Kung totoo yon, handa akong bilhin lahat ng halaman mo pati lupa kung kinakailangan. Bibigyan kita ng 20 kaban ng ginto." Napasinghap si Aling Rosa na noon ay nasa loob ng kubo. 20 kaban ng ginto? Bulong niya sa sarili, halos di makapaniwala. Ngunit nanatiling kalmado si Celia. "Pasensya na po, Don Ricardo," wika niya. "Ngunit hindi ko po ipinagbibili ang mga halaman. Ang mga ito po ay ipinagkaloob upang makatulong sa mga may sakit at mahihirap." Ngumisi ang banyaga, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Iha, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Sa halagang ito, hindi ka na kailangang maghirap kailanman. Mapapagaling mo ng tuluyan ang iyong ina, mapapatayo mo ang bahay ninyo, at magkakaroon ka ng karangyaan na hindi mo kailanman naranasan." Tumahimik si Celia, at sa kanyang dibdib ay may unti-unting pumipintig na tukso. Totoo nga naman, sa dami ng kanilang pangangailangan, sa hirap ng buhay noon, sino ba ang tatanggi sa kayamanan? Ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ni Duwendeng Luntian. "Kapag tinanggap mo ang ginto, mawawala ang liwanag ng iyong hardin. Kapag tinanggihan mo, magugutom ka, ngunit mananatili ang biyaya." Huminga siya ng malalim. "Don Ricardo," sabi niya, "ang lupa ay hindi para ipagbili sa kapalit na ginto. Ang biyaya ay hindi ipinagpapalit sa kayamanan. Kung ginto po ang hanap ninyo, maghukay kayo sa bundok. Pero dito, ang hinuhukay namin ay kabutihan." Bahagyang nagdilim ang mukha ng banyaga. "Hindi mo alam ang tinatanggihan mo, Dalagita. Wala kang ideya kung sino ako." Ngunit bago pa man makapagsalita si Celia, may malakas na hampas ng hangin mula sa direksyon ng niyugan. Ang mga dahon ay nag-alsa at mula sa silong ng kubo ay sumulpot ang liwanag ng Esmeralda, tanda ng presensya ni Luntian. "Umalis ka na, Don Ricardo," marahang tinig na lumabas mula sa hangin. "Ang lupaing ito ay banal. Hindi mo mabibili ang biyayang nagmumula sa kabutihan." Napalayo ang banyaga, natigilan sa takot. Sino ang nagsalita? Ngunit hindi na siya sinagot ni Celia. Sa halip, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal. "Patawarin niyo siya, Luntian. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa." Nagbalik si Don Ricardo sa karwahe, ngunit bago siya tuluyang umalis, nagsalita siya ng may pananakot. "Hindi pa ako tapos sa iyo, Celia. Kapag bumalik ako, hindi lang ginto ang dala ko, kundi mga taong may kapangyarihan.
Pag-aari ko ang lupang ito. Kinagabihan, nagtipon ang mga tao sa hardin ng liwanag. Nabalitaan nila ang pagdating ng banyagang mga ngalakal at lahat ay nag-aalala. Baka bumalik siya dala ang mga tauhan niya, sabi ni Mang Teryo. Kung kailangan, magbabantay tayo gabi-gabi, sagot naman ni Kapitana Minda. Hindi natin hahayaang agawin ang hardin na ito. Simbolo ito ng kabutihan ng ating baryo. Ngumiti si Celia, bagaman halatang pagod. Huwag kayong mag-alala. Hanggat ang mga ugat ng halaman ay nakabaon sa mabuting lupa, hindi ito masisira. Pero kailangan nating maging handa. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Aling Rosa, tahimik na lumabas si Celia at tumungo sa bakuran. Doon ay sumulpot si Luntian. Mas maliwanag kaysa dati at nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Iha, sabi ng duwende, ang tukso ay hindi pa tapos. Ang mga taong sakim ay babalik, ngunit hindi sila nag-iisa. Ang lalaking iyon, si Don Ricardo, ay may kasamang mambabarang na dayuhan na gumagamit ng itim na mahika upang sumipsip ng kapangyarihan ng lupa. Kapag hindi mo naprotektahan ang tatlong tanim, maglalaho ang lahat ng liwanag sa baryong ito. Natatakot po ako, Luntian, amin ni Celia. Paano ko sila mapipigilan? Wala naman po akong lakas o sandata. Hindi mo kailangan ng sandata, tugon ng duwende. Ang kalasag ng mabuti ay pananampalataya at ang lakas ng lupa ay kababaang loob. Ngunit bibigyan kita ng tulong. Itinaas ni Luntian ang kanyang tungkod at mula sa tatlong tanim ay lumabas ang mga butil ng liwanag, tatlong maliliit na perlas na lumutang sa hangin. Isuot mo ito sa isang kwintas. Sa oras ng panganib, ito'y magiging tatlong anito ng kalikasan, hangin, tubig at lupa. Tatawagin mo lamang sila sa pangalan ko. Kumuha si Celia ng sinulid at ipinulupot ang tatlong perlas sa kanyang leeg. Salamat po, Luntian. Pangako ko po, ipagtatanggol ko ang hardin ng liwanag kahit ano pa ang mangyari. Tumango ang duwende at naglaho kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Kinabukasan, dumating ang isang malakas na ulan na sinundan ng kakaibang dilim. Hindi iyon karaniwang bagyo. Sa langit, may itim na ulap na umiikot na parang usok ng apoy. Mula sa kalsada, may paparating na karwaheng kulay abo si Don Ricardo kasama ang isang matandang babae na may pulang belo sa ulo, si Madam Celina, ang mambabarang na kanyang kinuhang kakampi. Ngayon, sabi ni Don Ricardo, makikita mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng yaman at mahika. Tumawa ang mangkukulam, sabay hagis ng abo sa hangin. Sa gabing ito, matutuyo ang iyong mga halaman, Celia. Matutunaw ang liwanag ng iyong hardin. Ngunit bago pa makalapit ang itim na usok, kumislap ang kwintas ni Celia. Mula rito ay lumabas ang unang anito, ang anito ng hangin. Isang nilalang na yari sa alon ng liwanag at simoy ng dagat. Ako ang hangin ng kabundukan, sigaw nito. Walang sumpang makalalapit sa lupaing ito. Umihip ang malakas na bugso ng hangin at tinangay ang abo ng sumpa pabalik kay Madam Celina. Napasigaw ito habang ang balat niya ay nagsimulang mangitim at matuyo. Napatigil si Don Ricardo, nanginginig sa takot. Celia, sigaw niya. Patawarin mo ako, hindi ko alam na may mga nilalang kang banal. Lumapit si Celia, mahigpit ang hawak sa kanyang kwintas. Hindi ako ang banal, Don Ricardo. Ang lupa ang banal, ang kabutihan ang banal. At yan ang dapat mong matutunan. Tumakbo palayo ang banyaga, iniwan ang kanyang karwahe, habang si Madam Celina ay unti-unting naglaho sa hangin, kasabay ng pagbalik ng liwanag sa langit. Pagkatapos ng lahat, nagtipon ang mga taga-baryo. Yumakap si Aling Rosa sa kanyang anak, luhaan sa tuwa. Anak, nagtagumpay ka. Hindi mo ipinagbili ang kabutihan. Ngumiti si Celia. Hindi po ako nagtagumpay mag-isa, Nay.
Tulong po ito ng lupa, ng mga tanim at ng lahat ng taong naniwala. At mula sa itaas ng niyugan, muling lumitaw si Duwendeng Luntian, masayang nakatingin sa kanila. Tunay kang anak ng liwanag, Celia. Ngunit tandaan mo, hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Ang susunod na bunga ng iyong halaman ay hindi ginto, kundi puso-puso ng mga taong matututo sa iyo. Sa malayo, muling sumikat ang araw. Ang mga dahon ay kumintab sa liwanag at ang hardin ng liwanag ay tuluyang naging sagisag ng pag-asa sa baryo ng San Ramon, isang paalala na ang kabutihan ay kayamanang hindi kailanman mabibili ng ginto. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagtalo ni Celia kay Don Ricardo at sa mangkukulam na si Madam Celina. Muling bumalik ang sigla sa baryo ng San Ramon. Ang mga tanim sa hardin ng liwanag ay lalong namulaklak at ang mga tao'y araw-araw na dumadalaw hindi lamang upang humingi ng gamot kundi upang magpasalamat. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isa pang hindi pa natatapos na kabanata sa buhay ni Celia, ang tungkol kay Goryo, ang usurerong minsang nagtangkang sirain ang kanyang hardin. Isang umaga, habang nagdidilig si Celia sa kanyang mga halaman, napansin niyang may lalaking papalapit, nakayuko at may tungkod. Marumi ang kasuotan nito at ang kaliwang kamay ay balot ng puting tela. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nang mag-angat ng ulo, agad niyang nakilala si Goryo. "Ginoo," mahinang wika ni Celia. "Ikaw po ba yan?" Tumango si Goryo, nanginginig ang tinig. "Ako ito, Celia. Hindi na ako ang dati. Wala na akong kayamanan ni bahay. Lahat ng ari-arian ko'y naubos sa paggagamot sa sugat na hindi gumagaling. At kahit nawala na ang sugat, naiwan naman ang sakit dito, itinuro niya ang kanyang dibdib. May bigat sa puso ko na hindi kumalis. Hindi ako mapalagay sa tuwing naiisip kong nasaktan kita." Natahimik si Celia. Tinitigan niya ang dating matapobreng lalaki na ngayoy tila isang basag na palayok. Mapagkumbaba, walang yabang, walang galit. "Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat," sabi pa ni Goryo. "Ngunit kung may kahit kaunting awa ka pa, pakiusap, patawarin mo ako." Lumapit si Celia, at sa halip na galit o takot, ang naramdaman niya'y awa at kapayapaan. "Ang taong humihingi ng tawad," sabi niya, "ay karapat-dapat ding bigyan ng pagkakataong magbago." Ngumiti siya at kumuha ng maliit na bunga mula sa halaman sa gitna ng hardin. Ang ikatlong halaman na itinanim niya sa lupang dinilig ng luha. Ang bunga nito ay kulay pula, hugis puso at may halimuyak na parang pinaghalong niyog at pulot. "Ito po ang bunga ng ikatlong tanim," sabi ni Celia. "Hindi ito ginto, hindi rin gamot sa katawan, ngunit ito'y gamot sa kaluluwa. Ang sino mang makakain nito ng tapat ang puso ay mawawala ang galit, inggit at pighati sa kanyang dibdib." Nangilid ang luha ni Goryo. "Celia, karapat-dapat pa ba akong kumain yan? Marami akong ginawang masama." "Ang kabutihan," sagot ni Celia, "ay hindi nagsasara ng pinto sa sino mang marunong kumatok ng may pagsisisi." Inabot niya ang bunga at dahan-dahan itong kinain ni Goryo. Sa bawat kagat, tila may mainit na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Naramdaman niyang lumuluwag ang kanyang dibdib at ang matagal na niyang kinikimkim na galit, inggit at kasakiman ay unti-unting nagiging luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Lumuhod siya sa harap ni Celia. "Salamat. Salamat, iha. Matagal kong hinangad ang ginto, pero ngayong sandali naramdaman kong ito pala ang tunay na kayamanan, ang katahimikan ng puso." Yumuko si Celia at itinayo siya. "Tumayo po kayo, Goryo. Wala na pong utang o pagkakautang sa pagitan natin. Ang lahat po ay naghilom na." Mula noon,
naging tagapagbantay si Goryo ng Hardin ng Liwanag. Tuwing umaga, siya ang nag-aalis ng mga tuyong dahon at nag-aalaga ng mga punla. Sa bawat araw na lumilipas, tila bumabata ang kanyang mukha at ang dating pusong puno ng galit ay napalitan ng kababaang loob. Hindi ko akalain, sabi ni Kapitana Minda isang araw, na ang dating Goryo ay magiging haligi ng kabutihan dito sa baryo. Lahat po tayo, sagot ni Celia. May pagkakataong magbago, Kapitana. Tulad ng lupa, kahit anong dami ng batong nakabaon, kapag inararo ng may malasakit, tutubo pa rin. At sa mga sumunod na araw, mas lumawak pa ang hardin. Ang mga batang dati naglalaro lamang sa kalsada ay natutong magtanim. Si Lola Sion ay nagtuturo ng paggawa ng herbal na tsa mula sa mga dahon ng halaman ni Celia. Maging si Mang Ruperto, na noon ay hirap lumakad, ay nagtayo ng maliit na bubong ng pahingahan para sa mga bisita. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang lahat, narinig ni Celia ang mahinang pagaspas ng hangin sa labas ng kanilang kubo. Bumangon siya at lumabas. Bitbit ang lampara. Sa ilalim ng buwan, nakita niya si Duwending Luntian nakaupo sa ibabaw ng batong Esmeralda. "Iha," sabi ng duwende, "ang iyong kabutihan ay lumaganap na gaya ng liwanag sa tubig. Ginamit mo ang biyaya sa tamang paraan, kaya't handa ka na sa huling gantimpala." Nagulat si Celia. "Huling gantimpala po?" Tumango si Luntian. "Oo, ang Hardin ng Liwanag ay hindi lamang para sa baryo ninyo, kundi para sa buong bayan. Ngunit bago mo ito maipasa sa susunod na henerasyon, kailangan mong pagdaanan ang huling pagsubok, ang pagsusukat ng puso." Naguluhan si Celia. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "May darating na pagkakataon," paliwanag ni Luntian, "na kailangang pumili ka sa pagitan ng sarili mong pangarap at ng kapakanan ng nakararami. Kapag pinili mo ang tama, ang Hardin ay lalago magpakailanman. Ngunit kapag pinili mo ang sarili, unti-unting mamamatay ang mga tanim." Natahimik si Celia. "Pangarap?" bulong niya. "Hindi ko po alam kung anong desisyon ang gagawin ko kapag dumating ang sandaling yon." Ngumiti si Luntian. "Kaya nga tinatawag itong bunga ng puso, Celia. Ang tunay na kabutihan ay nasusukat lamang kapag sinubok." Pagkasabi niyon, naglaho ang duwende kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Naiwan si Celia sa ilalim ng buwan, nakatingin sa mga bulaklak na parang mga bituin sa lupa. Sa kanyang dibdib, may kakaibang damdamin, halong kaba at pananabik. Kinabukasan, dumating ang balitang ikinabigla ng lahat. Ang gobyerno sa bayan ay nais bili ng lupa kung saan nakatayo ang Hardin ng Liwanag. Gagawin daw itong kalsada at gusali ng pamilihan. Kapalit nito ay malaking halaga ng salapi at bagong bahay para kay Celia at sa kanyang ina. "Anak," sabi ni Aling Rosa, "malaki ang halagang inaalok nila. Baka ito na ang pagkakataon nating makalipat sa maayos na bahay." Napayuko si Celia. "Oo nga po, Nay. Pero paano naman ang mga tanim? Ang Hardin?" "Ang sabi nila," tugon ng ina, "ililipat daw sa ibang lugar. Tutulungan ka raw nilang magtanim ulit." Ngunit alam ni Celia sa kanyang puso, hindi ganoon kadali iyon. Ang mga tanim na iyon ay lumago mula sa luha, dasal at kabutihan. Hindi basta maililipat ang kanilang ugat. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa gitna ng hardin, hinaplos niya ang mga bulaklak at pumikit. "Luntian," bulong niya, "ito na ba ang sinasabi mong pagsusukat ng puso?" Walang tinig na sumagot, ngunit ang hangin ay tila yumakap sa kanya. "Kung pipiliin ko ang pera, makakaalis kami ni Nanay sa kahirapan, pero mawawala ang hardin. Kung pipiliin ko ang hardin, mananatili kami rito, ngunit baka magutom kami kapag dumating ang tagtuyot." Sa gitna ng pagkalito, tumulo ang luha ni Celia.
Ngunit nang buksan niya ang kanyang palad, nakita niyang ang luha ay naging butil ng liwanag, gaya ng ibinigay sa kanya noon ni Luntian. At sa sandaling iyon, alam niya na ang sagot ay nasa kanyang puso. Ang lupa ay buhay, bulong niya. Hindi ko ipagbibili ang buhay kapalit ng ginto. Kinabukasan, tinanggihan ni Celia ang alok ng gobyerno. Pasensya na po, sabi niya sa mga opisyal. Ang lupaing ito ay banal. Hindi ito lupa para sa daan, kundi para sa pag-asa. Umalis ang mga opisyal na may mabigat na loob, ngunit naiwan ang baryo na puno ng pagmamalaki at galak. Lalong tumibay ang samahan ng mga taga San Ramon. Lahat ay nagkaisa upang protektahan ang hardin ng liwanag laban sa sinumang magtatangkang sirain ito. At sa gabing iyon, muling lumitaw si Luntian, nakangiting mas payapa kaysa dati. Iha, sabi niya, pinili mo ang tama. Napatunayan mong hindi kayang bilhin ng ginto ang kabutihan ng puso. Mula ngayon, hindi na ako kailangang lumitaw pa sa harapan mo sapagkat nasa iyo na ang liwanag ng duwende. Lumapit si Celia, luhaan ngunit nakangiti. Maraming salamat, Luntian. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng itinuro niyo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sagot ng duwende. Ang tunay na kababalaghan ay hindi sa akin nanggaling. Nasa loob mo na noon pa. At sa huling pagkakataon, naglaho si Duwendeng Luntian kasabay ng pag-akyat ng mga alitaptap sa langit. Tahimik ang baryo ng San Ramon ng gabing iyon. Ang mga kuliglig ay parang kumakanta ng papuri sa kalikasan at ang buwan ay bilog na bilog sa kalangitan, tila nagbabantay. Sa gitna ng hardin ng liwanag, nakaupo si Celia. Hawak ang isang maliit na lampara, pinagmamasdan ng mga bulaklak na kumikislap sa dilim. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang sinabi ni Duwendeng Luntian bago ito tuluyang naglaho, na siya raw ay tagapagmana ng liwanag at ang hardin ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong bayan. Paano po ako naging tagapagmana? Bulong niya sa hangin. At bakit parang konektado ang lahat ng ito sa lupaing ito? Sa mga sandaling iyon, tila sumagot ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at sa gitna ng mga bulaklak ay may isang sinag ng liwanag na umakyat at naging aninong pamilyar sa kanya. Isang lalaki, matipuno at may ngiting mapayapa. Celia. Nanlaki ang mga mata ng dalagita. Tay? Oo, ang nakita niya ay ang anyo ng kanyang ama, si Mang Tomas, na matagal nang pumanaw matapos mahulog sa puno ng niyog. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang anyo ay yari sa liwanag, malambot ngunit buo. Anak, mahinahong sabi ng ama, oras na para malaman mo ang totoo. Lumapit si Celia, nanginginig. Tay, kayo po ba talaga ito? Oo, anak, ako ito. Hindi ako tuluyang nawala. Ang katawan ko lang ang bumalik sa lupa, pero ang diwa ko'y nanatili rito, sa lupaing ito, na pinagkaloob sa atin ng mga bantay ng kalikasan. Bantay ng kalikasan? Tanong ni Celia, halos pabulong. Tumango ang kaluluwang anyo ng ama. Matagal ng panahon, anak, bago pa tayo ipinanganak, may isang kasunduan sa pagitan ng ating lahi at ng mga duwende ng kagubatan. Ang ating mga ninuno ay mga tagapangalaga ng lupa, mga albularyo at manggagamot na hindi lamang sa tao, kundi pati sa kalikasan. Kaya nga hindi basta namamatay ang kabutihan sa lahi natin. Dumadaloy ito sa dugo. Natigilan si Celia. Ibig sabihin, kaya po ako nakita ni Luntian dahil may lahi ako ng mga tagapangalaga? Eksakto, anak, sagot ng ama. Si Luntian ay matagal ng kaibigan ng ating lahi. Noong una, hindi niya sigurado kung karapat-dapat kang magmana ng liwanag. Ngunit nang makita niya kung paano mo ginamit ang biyaya, hindi sa yaman, kundi sa pagtulong, alam niyang ikaw na ang hinahanap na tagapagmana ng hardin. Tumulo ang luha ni Celia.
Tay, kung alam ko lang sana, mas maaga ko pong pinahalagahan ang lupa natin. Ngumiti ang ama. Hindi kailanman huli ang lahat kapag ang puso ay dalisay. Ngunit tandaan mo anak, ang liwanag na ito ay hindi lang sa iyo. Kailangang ipasa mo rin sa susunod na makakakita ng liwanag sa puso. Kinabukasan, nagising si Celia na parang may bagong lakas. Sa halip na karaniwang gising ng umaga, ramdam niya ang kakaibang sigla ng paligid. Ang hangin ay malamig ngunit masarap sa balat at ang mga bulaklak sa hardin ay tila sumasayaw sa sinag ng araw. Anak, tawag ni Aling Rosa. Bakit ka nakangiti dyan? Ngumiti si Celia. Nanaginip po ako kay tatay. Pero pakiramdam ko, hindi lang panaginip. Para bang nakipag-usap talaga siya sa akin. Niyakap siya ng ina. Ang ama mo ay laging nasa paligid. Baka totoo nga ang nakita mo. Lumipas ang mga araw at napansin ng mga taga-baryo na ang hardin ng liwanag ay nagbabago. Ang mga halaman ay lumalago ng mas mabilis at sa gitna nito ay tumubo ang isang bagong puno na hindi pa nila nakita noon. Manipis pa ito ngunit kumikislap ang mga dahon na parang gawa sa pilak. Anong klaseng puno yan, Celia? Tanong ni Kapitana Minda. Hindi ko po alam, sagot ng dalagita. Basta isang umaga, nandyan na siya. Habang tinitingnan ni Celia ang puno, bigla siyang may narinig na bulong sa kanyang isip, isang tinig na pamilyar. Ito ang puno ng pag-asa, anak. Sa ilalim ng mga ugat nito nakalibing ang kabutihan ng iyong lahi. Alagaan mo ito sapagkat dito magmumula ang bagong liwanag. Napaluha si Celia. Alam niyang ang tinig na iyon ay mula sa kanyang ama at marahil ay tulong din ni Luntian. Mula noon, naging sentro ng pag-asa ang hardin ng liwanag, hindi lang ng baryo, kundi ng karatig na mga bayan. Dumadayo ang mga tao upang makita ang mahiwagang punong iyon at marami sa kanila ang nagsasabing nakararamdam sila ng kapayapaan tuwing lalapit dito. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay si Goryo, may napansin siyang kakaibang anino sa likod ng puno. Isang nilalang na hindi tao, matangkad, payat, at may mga matang nagliliwanag sa pula. Gabi na, sabi ni Goryo, nanginginig. Sino ka? Isang tinig ang sumagot mula sa dilim. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Madam Selina, ang mambabarang na akala ninyong naglaho. Ang abo ko ay tinangay nga ng hangin, ngunit sa hangin din ako muling isinilang. At ngayon, babawiin ko ang liwanag na kinuha ninyo sa akin. Nang sumigaw si Goryo, agad nagising si Celia at ang mga taga-baryo. Lahat ay nagtungo sa hardin at tumambad sa kanila ang anyo ni Madam Selina. Ngayon ay kalahating tao, kalahating usok, at ang mga kamay ay may apoy na itim. Hindi mo pwedeng sirain ang lugar na ito, sigaw ni Celia. Tingnan natin, sagot ng mangkukulam, sabay bitaw ng itim na apoy patungo sa puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man tumama ang apoy, biglang lumitaw ang tatlong anito mula sa kwintas ni Celia, ang hangin, tubig at lupa. Sabay-sabay nilang tinabig ang sumpa. Tumakbo si Goryo at hinampas ang apoy gamit ang balde ng tubig habang ang mga bata sa baryo ay sumigaw ng mga dasal. Hindi ninyo ako matatalo, sigaw ni Madam Selina habang unti-unting bumabalik ang anyo niya sa usok. Ngunit sa sandaling iyon, kumislap ang liwanag mula sa puno ng pag-asa at isang espiritong liwanag ang bumaba mula sa tuktok nito, ang anyo ni Mang Tomas at ni Luntian magkasama. Selina, wika ni Luntian, matagal ka nang lumilihis sa daan ng liwanag. Hindi ka namin kaaway noon, pero pinili mong sirain ang balanse ng lupa. Ngayon, panahon na upang matahimik ka. Hindi!
sigaw ng mangkukulam bago siya tuluyang naglaho sa liwanag. Pagkatapos noon, bumalik ang katahimikan. Ang puno ng pag-asa ay lalo pang kumislap at sa mga sanga nito ay lumabas ang mga maliliit na bulaklak na hugis bituin. Lumapit si Celia, luhaan sa tuwa. "Tay, luntian, salamat." Ngumiti ang mga espiritu at sabay na nagsalita. "Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Ang liwanag ay nasa iyo na. Ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng hardin." At sa isang iglap, ang mga espiritu ay naglaho, iniwan ang katahimikan at ang bagong umagang puno ng pag-asa. Kinabukasan, nagtipon ng buong baryo. Si Kapitana Minda ay nagdeklara, "Mula sa araw na ito, ang lupang ito ay itatala bilang lupang banal ng Hardin ng Liwanag. Walang sino man ang maaaring sumira o bumili nito sapagkat ito ay para sa lahat." Nagpalakpakan ang lahat. Si Goryo ay yumuko kay Celia at nagsabi, "Salamat sa pagbibigay mo ng pangalawang pagkakataon sa tulad kong naligaw. Pangako kong hindi na ako aalis sa tabi ng hardin." Ngumiti si Celia at tiningnan ang mga bata na naglalaro sa paligid ng puno. "Ito ang tunay na yaman," sabi niya sa sarili. "Ang kabutihan na namumunga sa puso ng bawat isa." Nagbabadya ang bagong araw sa baryo ng San Ramon. Ang mga sinag ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng niyog at saging, at sa gitna ng liwanag na iyon ay nakatayo ang hardin ng liwanag, mas malago, mas matingkad at mas buhay kaysa kailanman. Ang puno ng pag-asa ay lumago ng mabilis. Ang mga dahon nitong pilak ay kumikislap tuwing umaga at ang mga bulaklak nitong hugis bituin ay nagbibigay ng liwanag tuwing gabi. Parang mga alitaptap na hindi kailanman namamatay. Sa ilalim ng punong iyon, madalas nakaupo si Celia, nakangiti habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro at nagtuturok ng mga punla sa lupa. "Mas maganda pa ito kaysa sa dati," sabi ni Aling Rosa, habang iniaabot ang tasa ng salabat sa anak. "Dati, tahimik lang ang bakuran natin. Ngayon, parang may sariling kaluluwa ang bawat halaman." Ngumiti si Celia. "Dahil po lahat ng nagtatanim dito ay may kabutihan sa puso. Hindi lang ako ang tagapagbantay ng hardin, Nay. Lahat po tayo." Mula nang mapawi ang sumpa ni Madam Selina, naging sagradong lugar ang Hardin ng Liwanag. Dumarayo ang mga tao mula sa kalapit baryo at maging sa bayan upang makita ito. Ang mga may sakit ay dumadating hindi lang upang gumaling, kundi upang huminga ng pag-asa. Ang mga nawala ng direksyon sa buhay ay natutong muling maniwala sa kabutihan. Sa ilalim ng puno ng pag-asa, itinayo ni Kapitana Minda ang pahingahan ng liwanag, isang maliit na kubol na yari sa kawayan at pawid, kung saan maaaring manalangin, magnilay o magpahinga ang sinumang dumadayo. At sa tabi nito ay itinayo ang Iskul ng Likas at Loob, kung saan si Celia mismo ang nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim at magmahal sa kalikasan. "Mga bata," paliwanag niya habang tinuturuan sila, "ang lupa ay parang puso ng tao. Kapag pinabayaan, tumitigas at natutuyo. Pero kapag inalagaan mo, tutubo ang kabutihan kahit sa pinakamalit na butil ng pag-asa." Nagtaas ng kamay si Peping, ang batang gumaling noon dahil sa bunga ng kanyang halaman. "Ate Celia, totoo po bang nakakausap ninyo ang mga duwende?" Ngumiti siya. "Hindi na po gaya noon, pero nararamdaman ko pa rin sila. Sila ang hangin na nagbibigay buhay, ang liwanag na gumigising sa mga bulaklak, at ang ulan na nagbibigay lunas. Hindi ko na sila nakikita, pero alam kong naririto pa rin sila." At tila tugon sa kanyang sinabi, marahang umihip ang hangin at ang mga bulaklak ng puno ng pag-asa ay sabay-sabay na kumislap. Naghiyawan sa tuwa ang mga bata. Isang hapon, dumating si Goryo, ngayon ay malusog at nakangiti. Bit-bit niya ang mga bagong punla. "Celia," sabi niya, "ito ang mga binhing nakuha ko sa kabilang baryo.
Gusto kong itanim dito para sa bagong simula. Ngumiti si Celia. Maraming salamat, Mang Goryo. Hindi ko inasahang makikita ko kayong ganito kasigla. Tumawa si Goryo. Dahil sa iyo yon, iha. At sa harding ito, natutunan kong mas masarap mabuhay kapag may kabutihan sa puso kaysa sa bulsa. Tumulong siya sa pagtatanim kasama ang mga bata. At habang abala sila, napansin nila na ang lupa ay tila mas malambot kaysa dati, parang buhay. Sa bawat hukay na ginagawa nila, lumalabas ang maliit na sinag ng liwanag at sa bawat punla, parang may kamay ng hangin na dumadampi. Lumipas ang mga buwan at ang baryo ng San Ramon ay unti-unting nakilala sa buong lalawigan bilang baryo ng liwanag. Ang dating liblib na lugar ay naging sagradong pook ng kalikasan at kabutihan. Dumarayo rito ang mga albularyo, manggagamot at mga estudyante upang matuto ng pagtatanim na may dasal. Isang paraan ng pagtatanim na hindi lang pisikal kundi espiritual itinuro mismo ni Celia. Ang bawat halaman, paliwanag niya, ay may espiritu. Kapag nagtanim ka ng may galit o kasakiman, hindi ito tutubo ng maganda. Pero kapag nagtanim ka ng may pagmamahal, gagantihan ka nito ng biyaya. Isang gabi, habang nag-iisa si Celia sa ilalim ng puno ng pag-asa, lumingon siya sa paligid at napangiti. Luntian, bulong niya. Kung nasaan ka man, tingnan mo po, natupad ang layunin ninyo. Walang sumagot, ngunit sa kanyang paligid ay kumislap ang libu-libong alitaptap. Pinalilibutan siya na parang bituin sa lupa. At sa hangin, narinig niya ang marahang tinig. Hindi ako nawala, anak. Ang liwanag ng duwende ay nasa bawat pusong marunong magmahal sa lupa. Napaluha si Celia, ngunit ngiti ang sumunod. Salamat po, hindi ko po kayo malilimutan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang 3 perlas ng anito na minsang ginamit niya laban sa kadiliman. Inilagay niya ito sa paanan ng puno ng pag-asa at ibinaon sa lupa. Hindi ko na kailangang magtago ng kapangyarihan, sabi niya, dahil ang liwanag ay hindi sa akin. Nasa lahat ng marunong magmahal. Pagkatapos niyang ibinaon ang mga perlas, kumalat ang liwanag mula sa lupa at ang buong hardin ay nagningning sa ginto, berde at asul. Ang mga ibon ay nagliparan at ang hangin ay kumanta. Kinabukasan, tinipon ni Kapitana Minda ang buong baryo. Simula sa araw na ito, anunsyo niya, ang bawat batang ipinapanganak sa San Ramon ay ituturing na bantay ng hardin ng liwanag. Ituturo natin sa kanila ang kahalagahan ng lupa, ng pagtutulungan at ng kabutihan. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Celia ay ngumiti at sa kanyang tabi nakatayo si Aling Rosa, may hawak na maliit na paso ng bagong halaman. Anak, sabi ng ina, ipinagmamalaki ka ng buong baryo, pero higit sa lahat, ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Niyakap ni Celia ang kanyang ina at sabay silang tumingin sa puno ng pag-asa. Sa mga sanga nito ay may nakasabit na sinag ng liwanag na hugis puso, parang tanda na ang ama niya at si Luntian ay nagbabantay pa rin. Sa huling dapit hapon ng araw na iyon, nakaupo si Celia sa tapat ng hardin. Ang mga bata ay tumatakbo. Ang mga matatanda ay nagdarasal at ang mga halaman ay tila humihinga sa hangin ng kapayapaan. Tahimik niyang binigkas, hindi ko man makita si Luntian, ang kanyang aral ay nasa bawat dahon at bawat ngiti ng tao rito. At sa pagdilim ng kalangitan, isang malambot na liwanag ang bumaba mula sa buwan, dumampi sa kanyang balikat at nawala. Salamat po, bulong ni Celia. Ang liwanag ninyo ay mananatili, magpakailanman. Sa gabing iyon, ang buong baryo ay natulog sa ilalim ng liwanag ng mga bulaklak ng puno ng pag-asa, kalmado, mapayapa at puno ng pag-asa. Ang kwento ni Celia, ang dalagitang bulag na pinagaling ng duwende, ay naging alamat sa bayan ng San Ramon. Mula sa kahirapan at kadiliman,
Tinahak niya ang daan ng kabutihan at pag-ibig sa kalikasan. Sa kanyang puso natagpuan niya ang liwanag na hindi kailanman mamamatay, liwanag ng kababaang loob, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Wakas,